5 sugatan sa magkakasunod na pagsabog kagabi sa ilang lugar sa Mindanao. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung magkakaugnay ang mga insidente at kung sino ba ang nasa likod ng mga ito. Nakatutok si GMA News Stringer Ferdinand Cabrera. Puspusan ang pagsisiyasat ng mga pulis sa Cotabato City matapos matagpuan ang isang improvised explosive device o IED sa tabi mismo ng presinto. Pag-aalas 10 daw kagabi nang mapansin na isang residente ang isang plastic bag. Dahil may nakitang ilaw at mga kordon sa loob nito, agad niyang ipinaalam ito sa mga otoridad. Pero habang sinusubukang i-detonate gamit ang disruptor, sumabog ang IED na gawa sa 60mm mortar. Tumalsik ang mga shrapnel nito at tumama pa sa kamay ng isang K9 handler. Patuloy pa rin inaalam ang motibo sa likod ng tanggang pagpapasabog. Sugatan naman ang isang dating kagawad matapos pasabugan ng granada ang kanyang bahay sa Cotabato pa rin. Kinilala ang biktima na si Johnny Uy na nagtamo ng sugat sa kanyang hita. Ang suspect, naglakad lang di umano nang inihagis ang granada sa loob ng bahay. Na-recover naman ng mga otoridad ang ilang bahagi ng granada. Inaalam na rin nila kung sino ang nasa likod ng krimen. Sa Tacurong City naman, 3 ang sugatan dahil rin sa pagsabog ng isang IED. Nasa rotonda raw ang bomba na ilang hakbang lang ang layo sa isang bahay, sanglaan at mall. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya kung may kaugnayan ang grupo ng Al-Qubar o ang terrorist group na Jamaah Islamiyah sa mga pagsabog. Pero di rin daw nila isinasandabi ang ibang anggulo tulad ng extortion, awayan sa negosyo o simpleng pananabutahe lamang. Wala naman daw dapat ikabahala ang mga mamamayan sa Central Mindanao dahil nananatiling naka-full alert ang kapulisan lalo na ngayong magbabagong taon. Mula dito sa Cotabato City, Ferdinand Cabrera, nakatutok 24 oras.